description, mahogany? Magandang umaga po. Bini-bining Giselle. Magandang umaga po. Bini-bining Angeline. Ang kapayapaan ay sumasa inyo. At bago kayo magsiupo, nais kong ayusin niyo muna ang inyong mga upuan. Pakitago ng mga bagay na hindi related sa subject. Handa na ba ang lahat para sa ating gagawin ngayong araw? Bakit kayo hindi naganda? Okay, mamaya, titingnan natin kung ano na gagawin natin activity ngayong araw. Bago ang lahat, nais kong basahin niyo muna ang ating layunin ngayong araw na ito. Una, natutupor ang mga tauhan sa nobela ng Orient Camere. Napakahalagaan ng bawat tauhan sa nobela kung ano ang napatularan sa pamamagitan ng pagsulat sa talahanayan. Nabibigkas ang mga realidad ng bawat karakter. excited na ba ang lahat? Okay, ngayon ay, bakit nawala? So ngayon, nais kong magbigay ng mga description ukol sa mga katangian ng mga tauhan or sumusunod na tauhan sa nobelang Noli Tangere. So may papakita akong mga larawan at pangalan nila at nais kong bigyan niyo sila ng description o nais kong ilarawan niyo sila. So una, Maria. Pahora. Isang dalagitan na mahihin at siya ang gumagawin ang dalagang Pina. Okay, maraming salamat. Ikalawa, Crisostomo Ibarra. Mr. Diam. Ay! Flash miss. Okay, sorry. Si Crisostomo Ibarra ay nag-aaral sa Universidad. Siya ay may pangarap sa kanila. Maraming salamat. Pangatlo, Padre Damaso. Lumba. Siya ay pare sa simbahan at siya rin ay kasali rin siya sa kamatayan sa anak ni Sisa. Pang-apat, si Elias. Ay, ganun. Okay. Tama kayo. Siya ay sa piloto o Maraming salamat. At panghuli si Sisa. Okay? Ang mapagmahal na ina ni Christine at Dottie. Di ba si Dottie? Ngayon, okay, meron ako papakita ng mga drum words. Dito makikita natin kung tama nga ba yung binigay yung description. So, ang mga sumusunod ay pangalan ng mga tauhan sa Noli Tangere. Gamit ang mga description o sumusunod na description sa ibaba, nais kong buuin niyo ang mga pangalan ng karakter. Una, nais kong basahin muna yung description at sabihin yung pangalan. Siya ay larawan ng isang nagmuming sa nagkasabay ng Siya si Crisostomo Ibarra. Pangalawa, Ako na na. siya ay maganda at may matagal at sirahan. walang iba kundi si Maria Clara. Pangatlo, Modasa. Naging pula ng San Diego at tunay na manumayang atleta. okay, mamaya malalaman natin kung bakit yan yung mga description ng mga tauhan sa Noli Tangere sa ating talakayan. Malalaman natin yan. Okay, pangapat, si Elias. At pangulit, walang iba kundi si Sisa.
ay narito ang mga katanungan na sasagutin natin maya-maya. Una, Magbigay ang dalawang tauhan sa nobela at ibigay ang kanilang katangian. Sa mga tauhang natalakay, sino karakter ang may harang tulad mo sa iyong katangian? Paliwanag ang iyong sagot. Kung ika'y piliin ka na maging isa sa mga karakter sa nobela, sino ka at bakit? Paliwanag ang iyong sagot. Sa iyong palagay, bakit mahalaga malaman ang mga tauhan sa nobela ng Noli Me Tangere? Ipaliwanag ang sagot. okay, maraming salamat. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. So, pag sinabi nating tauhan, ano ang nasa inyong isip? Okay. Ang mga kaunahing tauhan ay ang mga aktor na gumagawa Sa isang so, ang tauhan, ito yung nagbibigay buhay sa isang kwento. Maaring tao, maaring bagay, maaring mga hayop, maaring mga kahit anong makikita natin. Maaari natin silang bigyan ng buhay. Okay? Diba meron siyang dalawang uri ng tauhan? Ito yung antagonist or sa Tagalog, bida, at antagonist, kontra bida. Okay, ngayon, Don Crisostomo Magsaling Ibarra. Ano nga ulit yung sinabi niyo patungkol sa kanya? Tayo. Siya yung binatang may pangarap sa kanyang bayan. Okay. Pakibasa lahat. Binatang nag-aral sa iyo para nangarap makapagtayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kabataan sa San Diego. Siya ay kababata at kasintahan ni Maria Clara. Siya ay sagisag ng mga Pilipinong nakapag-aral na ituturing na may kaunlad at makabagong kaisipan. Okay, so tama yung sinabi nyo kanina. Ano siya yung binata nag-aaral sa Europa at yung sinabi niya na may pangarap sa kanyang bayan na mabigyan ng magandang bukas at magandang kinabukasan ng kanyang mga kababayan doon sa kanila sa San Diego. Siya rin ang isa sa bida ng ating kwentong Noli Me Tangere. Maria Clara de los Santos. Siya nga yung ano siya? Siya ang kasintahan ni Ibarra. At siya, kasintahan ni Crisostomo Ibarra, tama yung description niyo kanina, na kumakatawan sa isang uri ng Pilipinang, lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Siya ay maganda, relihiyosa, masunurin, matapat, mapagpakasakit, ngunit may matatag na salubin. Palagay nyo, anong ibig sabihin ng mapagpakasakit? Matampuhin. Matiisin, mapagpakasakit. Ibig sabihin, matiisin siya na tao. Ngunit siya ay may matatag na salubin. So, meron siya mga naniniwala na talagang kanyang pinaglalaban. Okay. Ngayon naman si Elias. Sino nga siya? Isang piloto o bangkero. Siya rin ay ang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makilala ang kanyang bayan at gayon din ang mas narinig nito. Siya ay isang tunay na Ginoo, hindi mapaghiganti. Ang iniisip ay ang kapakanan ng nakararani at may pambihirang tibay ng loob. Elias siya yung tumulong kay Ibarra upang ipakita ang kanyang bayan kung ano man ang naging problema sa kanyang bayan noong wala siya. At diba si Elias na tinulungan si Ibarra. Si Ibarra rin ay natulungan din niya si Elias. Saan? Sa anong bahagi? Doon sa nung may nakita si Elias na buaya, akala ni Elias na isda, yun pala ay buaya. At dumating si Crisostomo upang tulungan
Siya. So, sunod ay si Pilosopong Tasyo. Sa palagay niyo, ano kaya siya doon sa kwento? Ha? Ano yun, Diang? Tayo. Matalinong scholar. Tingnan natin. Okay. Pakibasa lahat. Siya ay isang iskolar na nagsisilbing tagapayo ng marunong na namamayan ng San Diego. Taglay niya ang katangian ni Rizal na mapagpuna sa mga pangyayari sa paligid. May mga kaisipan siya una kaysa sa kanyang panahon, kaya hindi siya maunawaan ng marami. Okay. Sa kanyang katalinuhan ay meron siyang mga iniisip na una o meron siyang mga pananaw na una sa ngayon o sa kasalukuyang nagaganap sa panahon na yan. Kaya, akala ng marami siya ay baliw. Sunod ay si Padre Damaso. Ano nga ulit yung sinabi mo? Ginoong Bumba? Tayo. Siya ay isang pare. Siya ay isang pare sa simbahan at tunay na ang Aming Maria Pula. Isang korang Franciscano na dating kora ng San Diego at siya rin nagpahukay at nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Inchik. Halimbawa siya ng isang taong magaling mauto at marupok ang kalooban sa mga papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng nagpaparangal. So, palagay bakit kaya niya ipinalipat ang libing ni Don Rafael na ama ni Crisostomo Ibarra? Sapagkat, dahil si Padre Damaso ay may malaking kaingitan or malaki ang kanyang inggit kay Don Rafael dahil si Don Rafael ay ang pinakamayaman sa panahon na yan. Yes. So, madali siyang muto ng mga taong hindi mula sa puso, parang ng loob, parang pampaulit lang, ba? Yun ba yung term na yan? Nang sa gayon ay parang yung mga tao na yun is humanik or ano siya ni Padre Damaso, parang maganda ang tingin ng mga tao yan kay Padre Damaso. Kaya ang ginagawa ng mga tao ay inugot ko siya. Ganon. Don Santiago or Kapitan Santiago de los Santos. Nabasa niyo ba ang pleno ngayon kanina? Siya ang Siya yung ama ni Maria Clara o tinuturing na ama-amahan. Isang mayamang mga ngalakal na taga Binondo na asawa ni Tia Alba at ama ni Maria Clara. Siya ay isang taong mapagpanggap at laging masunulig sa nakatataas sa kanya, ngunit saking at walang Panginoon, hindi amas sa lalim. So, siya ang ama-amahan ni Maria Clara sapagkat ang naging relasyon ni Tia Alba kay Don Santiago at Kapitan Santiago ay hindi sila nagkaroon talaga ng anak. Yung kaya si Maria Clara ay hindi niya tunay na anak. Siya ay, ang ama niya ay si Padre Damaso. Bakit kaya Padre Damaso ang kanyang anak? Dinahasan ni Padre Damaso ang kanyang ina. Kung kaya si Maria Clara hindi niya naramdaman ang tunay na pamamagitan. Iba yung pagtingin ng kanyang kinis kanya dahil sa ginawa ni Padre Damaso. Sunod, Don Rafael Ibarra. Ay, wala na bang kamay? Okay. Si Don Rafael Ibarra ay siyang ama ni Crisostomo Ibarra. Ama ni Crisostomo Ibarra at pinakamayaman sa San Diego. Sa ama ni Crisostomo Ibarra namatay sa bilang buhay. Siya ay labis na kinaiinitan ni Padre Damaso dahil sa yamang kanyang tinataglay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinaratangang erehe ng pamalaan. Ano yung erehe? Ha? Hindi. Rebelde or may maling paniniwala. Pinaratangan siya ay rebelde sa buhay. Pinatawan niya ang taong naghangat ng katarungan para sa kapwa
Kahanga-hanga ang kanyang paggalang, pagtitiwala sa batas, at ang pagkamuhi sa mga paglabag dito. So kahit pa man na pinaratangan siya ng batas or ng pamalaan, meron pa rin siyang pagtingin at pagtitiwala na ang batas ay magiging fair sa mga tao. At kagaya din ni Ibarra, no, meron siyang paniniwala, meron siyang layunin na maganda para sa kanyang kababayan o para sa kanyang bayan. So, kung nagtatanong kayo, bakit kaya siya binilanggo at sinabihan ng RMF? Sapagkat napagbintangan siya ng pagpatay sa isang sa isang tao na tinulungan lang naman niya. Sa mga kabanata ay malalaman nyo ng malalim talaga kung ano yung story. Ito ay parang ano lang, maunawaan nyo, alam kung nagbabasa kayo ng kabanata na. Nang sagayan ay, alam ko kayo, nagbabasa na kayo. Merong mga salita doon na malalalim. So dito sa tauhan ay, magkakaroon kayo ng hint or kaalaman, konting kaalaman, kaya pala ganito siya, ay kaya pala nangyari to. Diba? Meron na ba? Meron na bang na-realize sa pagsabi pa lang ng katangian ng tauhan? Meron na, wala pa? Meron na. Sisa! Ay, tapos ka na. Kung hindi ka na siya ang mapagmahal na ni Crispin at Basti. Siya rin ay mapagmahal sa kanyang asawa kahit na siya ay binubuo. So, ang mapagmahal na ni Sisa ay ni Basilio at Crispin na may asawang pabaya at malupit. Isang inang walang nalalaman kundi ang umibig at umiyak na lamang. Pinupuan niya ang asawa at nagpapakasakit alang-alang sa minamahal na anak. Ano yung pupuan? Sinasamba. Sinasamba pa rin niya, inaalagaan pa rin niya, at minamahal pa rin niya ang kanyang asawa kahit ang ginagawa lamang ito ay bubugin siya. So, ganyan siya mapagpakasakit or matiis na asawa alang-alang sa kanyang mga anak. So, meron pa rin bang mga ganyan na mga ina nito? Marami pa rin, di ba? Marami pa rin bang mga Crisostomo Ibarra sa tunay na buhay? Wala. Wala na. Ha? Meron pa rin bang Maria Clara? Wala na. Wala yung Maria Clara. Meron pa rin bang mga Don Rafael? Sa amin ba? Okay. Meron pa siguro hindi naman. Meron pa pero kaunti na lamang. Ha? Sisa? Marami na sisa? Okay, ngayon, Padre Bernardo Salve at Padre Fernando Sibay. Sino sila? Ay, Padre Salve muna tayo. Okay. Siya ang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. Ang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego, si Baila naman. Okay. Samparing Dominicano. Samparing Dominicano. Okay, ngayon tingnan natin. Padre Salve, pakibasa lahat. Unang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. Samparing Dominicano. Padre Sibayla. Padre Sibayla. Samparing Dominicano na lihim na sumasabaybay sa bawat kilos ni Crisostomo Ibarra. Tama yung sino yung nagsabi kanina na pumalit kay Padre Damaso? Tama yun. Siya rin ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Kaya, doon sa piling nang malaman niya na si Crisostomo ay babalik na sa San Diego. Ano ang kanyang naging reaksyon? Ganyan ang kanyang reaksyon. Pagdating si Crisostomo sa piling, ganyan na siya. Sad. Siya ay malungkot. Siya ay parang wala. Kapagkat alam niya na si Crisostomo at si Maria Clara ay magkasintahan at mahal na mahal ni Maria Clara si
subaybay sa bawat kilos ni Ibarra. Bakit kaya niya sinusubaybayan? Okay, ano? Malalaman niya sa mga kabanata. Malalaman niya yan. Kaya basahin niya na ang mga kabanata na nakatasa. Siya rin ay tagapayo ni Crisostomo Ibarra. Oh, sino kaya dalawang to? Walang ibang bata, dalawang bata sa nobela kundi si? Sa kanilang dalawa, sino ang panganay? Sunod? Si Basilio at si Crispin. Basilio, pakibasa. Leroy. Si Crispin, pakibasa. Bunsong kapatid ni Basilio na kasaring sa kristal at kasama rin tumutugtog ng kampana sa imbakan ng Santiago. Si Basilio at Crispin, sila ang larawang hinahamak na durusa. Na sila yung mga batang sakristan ng San Diego. Sila rin ang mga batang inaalipista ng mga padre. Si Crispin, siya yung pinaratangan na nakaw at namatay dahil sa pagbubugbog ng mga Si Basilio naman, siya yung nakatatandang anak ni Sisa na kung saan, ano ang kanyang pinamatay? Nahulog sapagkat silang dalawa ay nang mahuli na nila si Crispin. Ang sunod naman nilang hinanap si Basilio sapagkat si Basilio ay nakatakas. Yung kaya sa kanilang paghanap at syempre pag ikaw hanapin, anong gagawin mo sa pagtago? Tatago ka talaga. Kaya si Basilio ay nahulog sa at ang kanilang pagkawala ang naging dahilan ng pagkamatay. Ilang ko ha, hindi namatay si Basilio. Siya ay nahulog lamang. Nahulog lang si At Basilio. nagdapusan, hindi namatay. Okay? Nagdapusan ng bala sa ulo. Yes. Dahil siya pinaghabol ng mga gwardiya civil, ngunit hindi po siya namatay. Kasi Ngayon, ito na tayo sa ating pinakahihintay na okay, magtatagawain. Okay, hati ang buong klase sa 5 pangkat. Ang bawat pangkat ay pipili ng isang representante na bibigkas ng dialogo ng karakter ng novela ng Nolire Tanghay. At tutukuyin naman ito ng kanyang mga kagrupo kung sino ang karakter ang tinutukoy sa dialogo. Okay. Okay, magsimula tayong dito. 1, 2. Sabihin nyo nang malaman ninyo kung sino yung kabuto ninyo. Sige, una. 1, okay, unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlo, 4, 5. Kaya ka naman po, dapat kayo na pangkat na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Dekadero. Siyam at sampo. Okay. Paalala. Bibigyan ng 2 minuto. 2 minuto ang bawat pangkat upang paramihan ng mahuhulaan. Kapag hindi mahulaan, ang karakter na tinutukoy sa dialogo ay maaaring sabihin ang pas. Ngunit, dapat ay ibang relevante na naman ang bibigkas ng dialogo. Halimbawa, siya. Okay. So, may sasabihin siyang dialogo, ngunit hindi mahulaan ang kanyang mga kasama. Kung kaya sasabihin niya ang pas. Pag sinabing pas, ibig sabihin uupo ka na. At pipili na naman kayo ng susunod ng sasabi
Panglimang pangkat. Panglimang pangkat, kayo ang una. Okay. Dito nyo muna yung pangalawagang kahon ang kaartihan. Okay. Madayalo ko nga. Tahimik ang ibang grupo. Nang sa ngayon ay marimig nila ang dialogo. Okay? 1, 2, 3, and go. Magandang hapon, buenas tardes. Good afternoon naman sa Ingles. Lubos bang nakapagtataka ang pagkakapirmin ko rito? Bitin. Magandang hapon, buenas tardes. Good afternoon naman sa Ingles. Lubos bang nakapagtataka ang pagkakapirmin ko rito? Pass. Okay, again. Lagyan mo na lang shot ang malaman. Natutuhan ko sa Alemanya na isang tuwing ng paggalang ang pagpapakilala ng sarili. Ulitin. Magandang umaga mga palaw. Natutuhan ko sa Alemanya sa isang Yeah! ang pagpari o iwan ko ang aking pag-aaral. Mas pinili ko ang pag-aaral ng pag-aaral. Breakan ako. Hindi. Pinagpili ako. Ang pagpari o iwan sa aking pag-aaral. 1 minute and 40 seconds. Pass! Pass. Reverensya, huwag po sana kayong magsalita ng ganyan. Hindi. Reverensya, huwag po sana kayong magsalita ng ganyan. Hindi. Reverensya, huwag po sana kayong magsalita ng ganyan. Beth. Ano yun yan? Ano na yan? No! Ay, okay, sunod. Sa iyo mo, makita ko muli ang aking Okay, time. Lakasan mo lang. Wait lang, wala pa. Timer start. Ay, wala, di ba? Wala pa pa, manilay na. Go! Ipagdasal natin ang mga... Ang mga... Huwag po sana kayo magkawalis. Nakalimutan ko na ang bayan ko. Sa katunayan, ano yan? Ko'y nasa bayan. Araw-araw na ako'y nasa Europa pa. Hindi ka mo nagawin ang aking galit. Itatake ko siya. Grabe!
William, 18 seconds. Ako naglalaro ng makita ko kita. Pasa ko kayo. Sisa! At ayaw Tama to. Basilio! Okay, Basilio. 1 minute and 21 seconds. Lantanan, ablong lantaran. Itay, Lisbeth, Basilio. Pero wala iwan. Ako. Okay, time is up. Dalawang puntos ang nakuha. Yung mga nakapasok yung bawat dito, alam meron kayo alam doon. Itong pangkato, itong pangkatangan. Itong pangkat kayo? Wonder ako. Buto muna. Lang tayo na. Timer start now. Nag-aaral ako sa Colegio de San Jose. Sa kursong Filosofia, ngunit hindi ko Kailangan mo. Rizal. unti-unti nawala ako nang mag-picnic kami ni Maria. Magandang alaala at bigati sa mga malulungkot na pangyayari sa tuwing aking naaalala ang mahal sa buhay na aking iniwan sa aming bayan. Close, close. Pass, pass. Next, Magdasal tayo. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Ngayon. Ngayon ang araw. Nagyan ka ba ng emosyon? Kasal! May kapilit ako si Crispin. Mahal kita. Diyos ko. Tunay. Tunay. Ate. Wag. Sumama kayo. Sumama kayo sa akin. Magdasal natin. Magdasal natin. Huwag na natin pag-usapan ba ang huwag na natin pag-usapan ba Okay, stop. Alin na po ba? Okay na lang Hoy, ginagawa ko! Hoy! Hoy, hoy! Your timer starts now. Bisa ko mo! Ng lahat na ginagawang Pare, itas ka mo. Ano na maso? Itas ka mo. Ano yun? Ano na maso? Okay. Hampas lupas sumbong ngayong palibhasa ingitero. Doon na kay Korea! Doon ako sa... Katugdos niya! Basta! Hampas lupas Hello, sumbong Kayla. ngayong palibhasa ingitero. Uy! Wow, Kayla! Ay, doon na kay Korea! Katugdos na kay make-up! Katugdos na kay make-up! Doon ako sa laban. Di ba hindi ko na? Padre Salvi! Padre Salvi! Lubos ang aking kasiyahan nang malaman kong babalik dito ang aking Huwag na natin pag-usapan pa Bisa ang mo. naging pagtalo namin ng TNT. Pare, Salvi. Takya ko! Itas ka mo. Pare, Damaso. Maaari niyo pong ipamedical legal Yes. at sisa ang katawan ng nasawi upang malaman ang tunay na Pare, Salvi. Doon na kayo wala! Tita. Isang trahedya para lang sa inaakalang isda
Ito'y pala Hindi talaga. Masaya ako nakita kayo at masaya ako dahil nakabalik ako muli sa Sino malawas sa dalawang palagay na ito? Haka-haka sa aking pagkatao. Ang mga nagkakailang Okay, kayo ay nakakuha na. 2, 3, 4, 5. Paanin lang. Food, paanin lang. Kung ano, hindi ko alam kasi sinabi niya yun. Sige, Now, Sumakay ako ng aking bangka. Elias! Okay. Hindi ko rin malilimutan na ang salipin ko si Elias. Mula sa Yes! Alam mo ba? Alam mo ba kung sino yun? Si Crispin yun ang Asilio! Kasi awa na tira! Sa mga sasakay ng aking buhay, hindi ko malilimutan ang aking bayan, ang Pilipinas. Don Rafael, ang mga tatak ng dugo sa aking mga ugat ay nagtataglay ng alaala. Don Rafael, hindi may iwasan ang puso sa mga anak na pagtitin. Alam na, yung sabi mo, alam pa, okay na. One minute na lang. Akala mo kung sino makapagpapalan. Iyan ang nasa mga ng pagpapadala ng inyo sa Europa. Kung ako lang ipag-awal ko ako papadala ng inyo sa Europa. Yes! Makinig ka na sa Oh, mga Reakwana, huwag ka sa magkanta. Ito ang tanging nagpapisulat sa aming mga mata. Kaya hindi na dapat makasalpay sa kerehe. Ulit! Ah, yes! Ang aming mga kapalaran matutok kayo. Okay, di ba? Sa mga linya ay nai-connect na yun sa ating pagtalakay. Kaya, meron silang mga linya na malalaman, ay, anong nyo na-realize nyo sa mga salita ni Crisostomo? Siya ay magalang. Si Padre Damaso. Hindi talaga yun sa kanya. So, ang unang pagkatilabot ng 5 kulang ng isa. Okay, ngayon, meron akong mga katanungan sa ating ginawa at sa ating talakayan. Magbigay ng 5 tauhan. Ay, kanina sa ating diskusyon, sino nga magbigay ng dalawang karakter na at ibigay ang kanilang katangian. Una si, okay. Ikaw. Si Francisco Maritana ay ang binatang may pangarap para sa kanilang bayan at malambaran sa kanilang at magalang. Sa mga karakter ng talakay doon, sino sa kanila ang may hatulog sa katangian? Wala bang magbilang Isa! Bakit? Kalmana! Pagmahal sa pamilya. May hatulog sa iyong katangian? Si? Sisa? Okay, yung sisa lang na mapagmahal, hindi yung sisa na. Kung papipiliin ka
ka sa mga tauhan sa Noli Me Tangere? Sino ka doon? Iwanan. Sino? Sino ka doon? Sino ka? Pero, tahimik. Bakit? Gusto ko maging magalang sa mga tao na sabihin tayo magalang. Gusto na maging sigaw. Gusto niya maging. Ano yan? Maging? Matalino at magalang at gusto niya meron din siyang lirik sa kanya. Okay, ngayon, bakit sa palagay niyo kailangan natin malaman ang mga tauhan sa isang kwento or sa tauhan sa nobela ni kailangan malaman natin mga character, mga katangian. Okay, Pakora. Upang malaman kung ano ang nirepresenta nila sa tunay na buhay. Okay. Sapagkat sila ang representant, sila yung larawan sa tunay na buhay. Sila rin yung nagbibigay sa atin ng leksyon sa buhay. At kapag nabasa natin ang mga tauhan, meron tayong hint, ay, ito ang kailang gagawin sa kwento. Di ba? Na-realize niyo sa ating talakayan, ay, ito pala yung ginawa na. Ito pala yung ginawa na. Kaya pala ang story ng ito ay ganito. Di ba? Na-realize natin yun. Sa pagkilala pa lang yun sa tauhan. Paano na lang kapag at minasa talaga ang mga kabanata. So ngayon, mabigay ng 5 tauhan sa nobela natin na talakayan. 5 lang, 5. Okay. Because Papa Ibarra, Maria Clara, Padre Salvi, Sisa, Basilio, Okay, wala. Ngayon, ano ang pupulin or gampanin ng mga tauhan sa isang nobela? Bakit may tauhan sa isang nobela? Ano kanilang pupulin? Bakit sila meron? Okay. Sila yung nagbibigay. Sila rin yung isa sa pinakakaluluwa ng isang kwento. Kapag ay isang nobela, kapag walang tauhan, ano ang mangyayari sa nobela? Walang pagpupunuhan, diba? Sila kasi yung gumagalaw sa kwento. Okay, ngayon, bakit mahalagang makilala or malaman natin kung sino-sino ang karakter ng isang nobela bago natin item? Last, bakit mahalagang makilala at malaman natin ang nobela sa isang or sino-sino ang karakter ng isang nobela? Ikaw, gaya na sinabi ko kanina. Bago natin basahin. Okay, sapagkat sa pamamagitan ng tauhan ay malalaman natin ang mga gawain o kanilang ginampanan sa isang kwento. So yan lamang sa araw na ito. Maraming salamat. Section Mahogany. Maalam na po, binibining Giselle, paalam na po, binibining Adelie, ang kapayapaan ay sumasa inyo at mabuhay. Sulat ng inyong miyembro ang Anyas na kayo.